Grabe mga kaibigan, hindi ako nagkamali ng pinili na campsite na pag-i-stayhan natin ngayon. Grabe, ang ganda dito. Ayun o, hindi man natin makita yung bundok. Sobrang ganda naman ng view, para ka na sa Baguio dito or sa Tagaytay. Tingnan nyo, hamog o, kanina pa yan. Tapos yung tent ko, tingnan nyo, sobrang lamig, basa na yan. Ang tubig. Akala ko, sapat na ang naging bikepacking adventure ko sa Infanta at Real Quezon noong nakaraang taon. Akala ko, nakita ko na ang lahat, pero nagkamali pala ako. Wow! Yan yung view nyo dito. Kaya naman sa loob ng 3 araw at 2 gabi, ay papadyak tayo ng 233 kilometers upang muling tahaki ng rutang kilala bilang Batman Loop. Pero sa pagkakataong ito ay may nakaplano na akong perfect campsite na pagkakampingan natin sa Infanta at Lubayat, Real Quezon. So yun mga kaibigan, nakahanap na ako ng spot dito tayo. Kasi merong nakapwesto doon. Kaya wag na nating patagalin pa. Kung bikepacking adventure ang trip mo, tara't samahan mo ako sa aking kwento. Kung kailan malapit na ako, saka naman ako napagod na. Ba't kaya ganun, no? Ako nga pala si Moon, at ito ang kwento ng aking bikepacking adventure. You can change me, you can tell me down. I'll be Virgos in every place I fly. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free, born to mine. Good morning everyone. Mag-set up na ako na itong aking bisikleta para sa ating bikepacking ngayong araw. Punta nga pala ako ngayon ng Infanta mga kaibigan. At ang aga akong nagising 3:57. At nilalagay pa lang ako ng dito ng dadalhin ko sa sa camp. At lahat ng ilalagay ko dito ay bago. Naks, bagong pannier, bagong tent. Sana all. Alright mga kaibigan, mag-set up na ako kasi nga kailangan ko makalis ngayon ng maaga para makarating agad ako dun sa may campuan natin kasi based dun sa weather update natin, mukhang hindi daw uulan ngayon. Sabi ko sana umulan dun sa Marilaki kasi ayoko pa naman umahon dun ng mainit. Pero mukhang tutustahin nata tayo. Alright, tara. Set up na natin to. Grabe mga kaibigan, inabot ako na isang oras sa kaka-setup dito. Kaya yung itsura ng bike natin. Ayan. Dito meron na tayong dala nito. Yan, bagong-bago yan sa video natin. Tapos, may pannier bags na rin ito. Yung bago natin pannier bag, bago nating tent. Sana all! Tapos, ayan. At ang haba na selfie stick ko. So yan mga kaibigan, lasing ko na. Niliwanag mo. Aray mo, ang bagal ko mga kaibigan. Actually talagang dino-double check ko. Baka mamaya may mamiss ako. Kasi nga, 3 days tayo 3 days tayo yung magbabike. Kaya kailangan kompleto to. Alright. Ito na nga pala yung pangalawang pagkakataong mapadyak ko ang Real Quezon. Yung nakaraan na pinadyak natin to ay inulan tayo dito at nilamig. Halos 80 kilometers nga pala ang papadyakin natin papunta sa una nating campsite na paglilipasan natin ang gabi. Hindi rin pala magiging madali ang biyahe na to dahil sa init at haba ng ahon sa Marilaki. Boss, pabili ako pandesal, boss. 20 pesos. Ay, tigil naman. Pandesal nga pala ang almusal ko ngayon. Kakainin ko na nga rin pala ito habang bumabiyahe para wala tayong masayang na oras. Mabigat din kasi ang mga dalahin ko at mahaba ang ahon sa Marilaki. Expected ko na rin na maghapon ang padyakan. Hey, sir!
Napaka-smooth lang naman ang biyahe ko paakyat dito sa may Big C. Sanay na rin kasi yung katawan ko kakaahon dito. Fanta. Nakakatuwa din dahil inahon ko to nang hindi pa mainit. Yun naman kasi talaga ang plano ko. Kailangan bago ako makarating ng KM90 ay hindi pa ubos ang lakas ko. Papa-shoutout lang yung aso, guys. Nagpapa-shoutout. Sabi niya, biyahe di bud. Sabi niya, biyahe di bud, biyahe di bud. Kasi syempre ako natakot eh. Woohoo! Solid! Narating ko na nga ang crossing dito sa may Sampaloc, Tanay. Dito na rin pala ako kakain at mamimili ng mga lulutuin ko sa camp. Wala na rin kasi tayong madadaan ng palengke paglagpas natin dito. Thank you. Pa? Antipolo. Antipolo. Solo ka lang. Oo po. Nakakaling yan. Pa? Ay hindi pa. Pupunta po akong Infanta. Ako kung may panta. Opo. Sige pa. 42 kilometers na lang pala ang papadyakin ko papunta sa una nating campsite. Huwag ka dahil hindi madali ang 42 kilometers na yan. Kung ikaw nga ay nalagi dito sa Marilaki, alam mo na kung gaano kahaba ang ahon dito. Sa mano pa ng napakainit na klima. Woohoo! Sarap magbike! Yan ang gusto ko! Uy, mas matagtag dito! Woohoo! Ang tagtag ng daan dito! Let's go! Ganda ng view dito. Ganda niya, no? Ang ganda ng view na yan, no? Tingnan nyo. Ang ganda ng mga puno, tapos damo. Sarap mag-camp dyan. Ano kayong puno yan? Ang ganda. Ito na yung sinasabi ko mga kaibigan, umabot na ng 38 degrees. Ang init. Sa wakas, nakapagpahinga din. Grabing init. 37 degrees. So yun mga kaibigan, narating ko na rin yung KM77. Whew! Pahinga muna. Magpalakas para sa next season. Pagkarating ko dito sa KM77 ay nagpahinga muna ako. Kailangan ko rin kasing magpahinga para may lakas mamaya sa ahon. Target ko talaga tong lugar na to para magpahinga. Kailangan ko rin kasing i-cool down ng konti yung katawan ko kasi alam naman natin ang susunod na kalsada ay mahaba-habang ahon. Yun, welcome dito sa KM77. Ang ganda pa rin, oh. Ganda pa rin ang view dito. Yan, oh. Nakakatawa kasi konti lang yung mga nagmumotor ngayon. Weekdays kasi. Kalipas din ng 10 minuto ay lumarga na rin ako para makarating ng maaga sa camp. Ayoko rin kasing abutan ng dilim dito sa daan. Kaya tara, samahan niyo akong umahon at mainitan papuntang kilometer 90. Welcome to... Ano yan? Madilay-dilay! Madilay-dilay, guys! Nandito na ako sa ahon. Papuntang KM90 na tuloy-tuloy pa naman to. Hindi ko pa nakikita yung lihim na lagusan eh. Ilang kilometers na lang kaya yun. Time check 11:20. Grabe guys. Ang init. Ito yung sabi ko, sana naman umulan dun sa may KM90 kaso mukhang malabo yung mangyari mga kaibigan. Blue na blue yung langit oh. Ito
Ito na yung lihim na lagusan mga kaibigan. Kaya lang ulit ako nakapunta dito. Ito na. Let's go, ang ganda dito. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Pang silong dito. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. Thank you, boss. Ang init. Santa Maria, Laguna. Grabing init mga kaibigan. 37 degrees, Bisaya na ako. 37 degrees Celsius mga kaibigan. Perting initabay. Kunya, 20 gradient? Seryoso ka ba? Hindi yan, barbero lang ata to. So, papahinga muna ako mga kaibigan. At sa kalahati pa lang ako ng ahon. Ang layo ko pa. Kunti na lang, KM90 na. Pero malayo pa ako dun sa may kampuan natin. Sana pwede talaga mag-camp dun para di naman sayang effort ko pag sarado yung Victory Peak. Baka mag-camping na lang ako sa gilid ng kalsada. Bahala na ride. Babala. Protected area pala to. Pahinga muna mga kaibigan. Ang init. Parang nakikita yung KM90 ah. Saan ba yun? Parang walang katapusan yung ahon dito. Yun, narating ko na rin yung KM90. Kasi wala na yung arko. First time ni Dilaw dito. Init. Nagpahinga na naman si biyahe ni Moon. Grabing ahon dito, non-stop. Kaya ako panay stop para tumukod. Pababa na nga ako ng Jarrell's Peak. Medyo tumutunog na rin yung tiyan ko sa gutom. Plano ko sanang kumain talaga doon sa KM90, kaso naalala ko na mahal pala masyado ang mga pagkain doon. Buti na lang nakabili ako ng pork chop sa Sampaloc, Tanay, at plan ko na siyang lutuin ngayon dito sa gilid ng kalsada ng Marilake. Luto tayo. Harap tayo ng source of water dito. Tayo magluto dito. So yun mga kaibigan, lutuin ko muna yung pork chop ko dito. Meron ditong tubig oh.
Parang galing ata sa bundok yung tubig na yan. Dito ko na lang lutuin. Lutuhin ko na lang. Ito, isang piraso. Wala eh. Mahal kasi yung mga pagkain doon guys. Kaya sabi ko magluto na lang ako. So yun mga kaibigan, ugasan muna natin. Tubig doon oh. Kaya pumasok dyan. Baka may ano dito, may trap. Tubig dito. Malinis kaya to. Malinis yun, galing bundok eh. Ah. Ang weird ng ulam ko ngayon. Pork chop na ginisa. Call me weird. Wala, nagutom na ako eh. Tsaka ang mahal ng ano, ng pagkain dun sa KM90 mga kaibigan. Kumain na kasi ako dun. Dati, mahal. Kaya, may lutuan naman akong dala eh. Kaya ito na, dito na natin magluluto. Nakasata ng apoy ah. Baka pag may nakakita sa akin dito, ano ginagawa mo dyan? Nagluto ka sa gilid ng kalsada mga kaibigan na ito. Malapit naman na eh. Ilang padjak na lang. 10 km na lang ata. Kain muna ako bago tayo bumatse para may lakas. Ahon pa naman. Ayan, pinapa-crispy ko na lang tapos kakain. Lalagyan ko na ng kanin. Binili naman ako kanin kanina sa may painaan eh. So, pagkaluto niyan, kakain ako diretso sabay babatsi na rin ako. So na rin yung pahinga ko. Tapos tuloy-tuloy na ako. 10 km na lang naman na eh. Talutal na ako guys. Gutom na ako guys. Kain mga gar. Ano to? Piniritong pork chop na may ano, toyo. Not bad para sa gutom. Lamig ng tubig, grabe. Alright mga kaibigan, back to pedaling. Pagkatapos ko nga kumain at magpahinga ay lumarga na rin ako. 10 kilometers na lang pala ang papadyakin ko papunta sa una nating campsite. Mukhang malapit na lang siya pakinggan, kaso puro ahon naman. Medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod nung time na yan. Dahil na rin siguro sa init ng inahon natin kanina. Pagod guys, init kasi. Dadahilan. Ay, ganda ng pine trees dito. Nasa tuktok ako ng bundok. Kanina ko pa yung sinasabi. Pagod na ako guys. Sige, lakasan mo pa yung hangin para ma-cool down ako. Kung kailan malapit na ako, saka naman ako napagod na. Ba't kaya ganun no? Ilang meters na lang oh. Yan na lang yung bundok, napapagod pa ako. Narating na nga natin ang una nating campsite na pag-i-stayhan. Yes, sir. Buti na lang bukas yung campsite. Isang araw po, pwede po mag-camp dyan? Ay, pwede po mag-camp? Papa. Ako lang. Oo. Tingnan ko dun sa taas din. Try ko sa... Mga wala tang nagkakamp kayo no? Mayroon po isa sir, may nabili lang ng yelo. Saan sa taas siya? Ay, Nagpahinga muna ako at kumain
para may lakas tayo mamaya sa pag-set up. Aakyat pa kasi ako ng bundok dahil doon ako magsi-set up ng camp ko. Kaya nga pala, nabanggit din pala ni ate na may makakasabay daw ako na nakamotor na magka-camp. Mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, ganito po dinideliver or hinahatid or dinadala yung propeller ng windmill. Yung sa wind farm. Ayan o. Grabe. First time ko makakita niyan, mga kaibigan. Kinokontrol siya. Okay. Gumagalaw din pala siya pag gusto mong i-ano. Laki, mga kaibigan, oh. Dalawang truck pala yung nag-ano. Na-ignorante na ako. Siya nga pala yung tinutukoy ni ate na makakasabay ko sa camp na si Sir Joel. Mahilig din pala siya sa solo camping. Nalan, sir. Lager ka? Opo, sir. Parang nakapanood ko yung mga mo sa YouTube. Yung lagi ka solo. Ano pangalan mo nga? Moon, sir. Biyahe ni Moon, sir. Mong. Ito nga yung para mapanood namin. kanya nga sige, yun. sir. Ito nga yun. Subscriber mo ko. Ay. At ang nakakatuwa pa ay taga-subaybay ko din pala si Sir sa mga solo bike camping videos ko. Makita ko yung napanood ko yung vlog mo muli sa Tanay doon sa may pinagkampingan mong may kawayan. May mga river crossing na Sa may Laiban. ang laiban na tayo. Napasarap nga ang kwentuhan namin ni Sir Joel dito. Dati rin pala siyang siklista na mahilig sa long ride. Marami rin pala siyang naikwento sa akin at naisuggest ng mga campsite na napuntahan niya, lalo na sa lugar nila sa Laguna. Kaso yung campsite kasi na yun, anong tawag doon? Bagong bukas siya, pero Bagong bukas nga yung sabi mo walang ang hirap na daan, parang hindi kakayanin ng Oo. scooter. kaso ang problema kasi doon, di ko alam kung tinuloy nilang buksan yung campsite na yun eh. Hindi pa talaga po. Oo. Operate. Pinilit ko nga lang pumunta doon. Ang layo nga sabi ko, matyagaan itong batang ito. Pangalan niyo nga, sir? Joel. Joel yun. Ay pero yung ano ko, JJ yung ano ko sa FB. JJ. Sige. Ano ako pag pinost mo yan. Sige. Magme-message ako doon sa mga ano mo, sa mga post mo sa YouTube. Sige. Salamat, sir. Akit na ako. Kaya muna tayo. Sige. Makalimutan na bukas ay. Yun, salamat, sir. Akit na ako. So sa taas nga pala tayo papwesto, mga kaibigan, dahil bike tayo, advantage yun. So yan, kaya naman ng bike dito, akyat. Mukhang maganda yung view dito mga kaibigan, maganda nga yung view dito. Yun nga lang, ahon. So pag may camping gear kayo dito magbubuhat kayo, gaya na ginagawa ko ngayon. Day tour 20 lang, overnight 320. Sulit na, mga kaibigan. Hindi lang yan, 24 hours daw sabi kanina eh. Aba, grabing view yan Ang ganda. Nakita nyo ba yan? 360 yung bundok. Ang kagandahan, mga kaibigan, solo ko lang yung campsite. Kasi yung si Kuya Joel, yung subscriber natin, dyan sa baba kasi motor siya. So gusto niya sana dito. Kaso yun nga, kailangan may kasama niya yung motor niya. Tayo kasi nakabike. So kahit saan tayo dito, syempre doon tayo sa magandang spot. Pinahiram nga pala ako ng susi ni nanay para doon sa
Mawala natin. Susi para dun sa bahay. Mukhang malamig mamaya, mahangin. Sarap tulog na ito kon. Sarap matulog na ito mamaya. Ayun, may magandang spot dito. Ito tayo. Wait lang. Ayun, magandang spot dito. Dito tayo. Dito tayo mag-spot. Mga kaibigan, welcome dito sa Victory campsite, Victory Park. Ganda ng bundok. Grabe. Ito yung bundok na ano eh, na wala kang makikitang nagka-quarry. Ayun oh, sobrang linis. Green na green. Hindi nga lang siya masyadong ano kasi may araw. Pero yung view dito mga kaibigan, ano siya, sobrang green. Bangin na pala dyan oh. Bangin kasi dyan kalsada mga kaibigan. Green na green. Wala kang makikitang ano, yung brown, yung mga kinakwari. Wala dito mga kaibigan. Grabe, perfect spot yung napili natin na pagtutulugan ngayong araw. Isang gabi lang naman kasi kinabukasan, lusong naman na yan dyan. Didiretso tayo ng Real. Maghanap tayo ng campsite dun sa Real na walk-in lang. Wala tayong ibubook. Grabing ganda dito. Ito pa oh. Bundok. Kakaiba itong bundok na to kaysa Tanay mga kaibigan. Sa Tanay kasi pag tumingin ka doon, may mga ano eh, may mga bahay. Pero dito, green na green pa siya. Talagang alam ko ano to eh, itong ano dito, yung gubat dito, yung mga kabundukan, protected area siya. So sana mag-maintain siyang ganyan, protected area lang. Ang ganda. So akit ko na yung bike ko mga kaibigan. Alright. Bike packing is the best. Nawala lahat ng pagod ko doon. So yun mga kaibigan, nandito na yung gamit ko. At nandito na rin si Dilaw. Parehas kaming manonood ngayon ng Real Life Mountain. Ayun mga kaibigan, nandito na. Tapos dito ako magse-set up. Panangga naman na tayo ng hangin eh. Pag ganun na lang yung ano natin, pag ganyan. Para yung hangin, pag ganun lang oh. May panangga naman tayo kahit paano itong mga puno na to. At maaraw pero hindi mainit dahil sa hangin at mahangin. At bukas lulusong tayo dyan papuntang Real. Kaya matinding bikepacking to. Batman loop. At sa wakas nakastraba na rin ako. Dala ko na yung cyclocomputer kasi yung huli kong vlog wala akong dala nun. Kaya wala akong mapatunayan. Ngayon may dala na ako at gamit nga pala natin ngayon Coros Dura from Supreme Bikes. Maraming salamat Supreme Bikes PH sa pagpapairam nito. Ayan, napakaganda. Tingnan natin kung ilan nag-charge ba to. Ayan, 84. 84 pa rin siya mga kaibigan. Kanina 70 yan, nag-charge siya kasi binilad ko sa araw. Kaya maganda yung Coros mga kaibigan eh. One of the best cyclocomputer at available to sa Supreme Bikes mga kaibigan. So yun mga kaibigan, magtatayo na ako ng tent. Kaso ang problema ko pala ngayon, paano ko siya matcha-challenge ako ngayon kasi mahangin, baka lumipad yung yung tent ko papunta doon sa kabilang bundok. Yun, pag-aaralan ko, titingnan natin dito ako matututo. Alright, let's go. Baliktad kasi yung pangalan. So mga kaibigan, ito yung setup natin. Ayan, ang ganda. At hindi siya yung magalaw kasi nga yung tent natin na gamit, aerodynamics. Aerodynamics. So yung hangin gaganon lang. Hindi siya kagaya sa dome type nating tent dati na talagang alog ng alog eh. So dito, ayan, ang ganda. Tapos ito yung si Dilaw. Mamaya magluluto tayo ng pichado ba yun? Basta siya, corned beef lang din. Di na kasi ako nakapamili mga kaibigan. Doon na tayo bibili sa Real. Magtitinola ako doon sa isang campsite na pupuntahan natin. So ito si Dilaw. All goods na all good siya. Tapos ito si tent. Ganda talaga ng tent ko na pagkakatayo mga kaibigan. Tingnan nyo naman. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a
So yun mga kaibigan, tama nga, baliktad nga yung ano, yung tent. Ayan, tama na siya. Sabi ko ba't di nakalabas yung kabitan ng ano, para sa hangin. So yan, ayan yung setup natin at pa-sunset na, ayan o. Pa-sunset na. Diyan lang si Dilaw. Ito yung tent natin. Ayan. Tapos, yun, pasok ko na yung gamit ko sa loob. At excited na akong matulog dyan mga kaibigan. So yun mga kaibigan, wala na si Haring Araw. Magagabi na. At matutulog na rin ako. Nang maaga kasi nga pagod na pagod ako. Pero magluluto syempre para may lakas. Mga kaibigan, feeling ko ito na yung pinaka-perfect ko na camping. Alam niyo kung bakit? Meron na akong gripo, hindi na ako maglakad-lakad mga kaibigan. At tingnan nyo, meron din siyang wind guard. Grabe, nag-i-improve na si biyahe ni Mon ha. Talagang natututo na. Alright, magsasayang muna ako mga kaibigan. Aba, gripo yarn. Nag-i-improve na talaga si biyahe ni Mon mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Napakaangas. Tapos andito yung ilaw natin. Ayan, nakasabit sa puno. Grabe. Ngayon lang ako nakapag-camping ng ganitong klaseng setup. Kasi kung mapapansin niyo yung mga camping ko dati, naglalakad-lakad pa ako. Naging hinahangin yung lutuan. Pero ngayon, grabe nakakatawa. Nag-i-improve. Tapos yung tent natin, ang ganda na din. Tsaka yung pannier bag natin, ang ganda na. Kaya maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Grabe, ang dami kong natutunan sa mga nagko-comment na ganito gawin mo sa tent mo, itali mo ng ganyan, palit ka ng tent, yung gantong klaseng tent. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hindi ko lang mabakrid kung sino yon, pero alam niyo kung sino kayo. Maraming salamat sa mga nag-a-advise sa akin. Grabe nakakatawa. At ang nakakatawa ngayon mga kaibigan, hindi uulan. Kasi ang linaw ng langit, tapos may, hindi ko alam kung anong tawag sa ganyang moon. Ayun, yung moon na konti lang yung kita. Pag ganun lang, parang sa yung ganun na talaga. Grabe, ang galing, ang ganda ng view. Grabe, nakakatawa naman mga kaibigan. Ito na ito yung pinakamaganda kong camping setup sa lahat ng camping ko mga kaibigan. Sana akong mountaineer. So yun pala mga kaibigan, ang lulutuin ko nga pala ay mechado. Ayan, from Pure Foods. Pure Foods ba? Men. Ayan mga kaibigan, niluto na natin yung ating mechado. Wala pala akong bell pepper, pero okay lang yan. May lasang mechado naman yun eh. Yan, excited na ako maluto to. So yun mga kaibigan, kain na tayo sa ating ulam. Yun oh. Grabe, protein. Ano to? Recovery food. Uy, ang dami lumilipad-lipad dito. Sinusugod na ako ng mga ano ba yung mga lumilipad-lipad. So yun mga kaibigan, kain. Corned beef. Sabay. Sarap talaga kumain, lalo na pag pagod. Alright mga kaibigan, time check 8 PM na ng gabi. At i-shoutout natin yung mga kaibigan natin nagpapa-shoutout dito sa ating vlog, latest vlog, yung sa may Marcy's Point. Yan, maraming salamat sa mga nagko-comment at nagpapa-shoutout. Maraming salamat. So unahin natin kay Alex G 5766. Wow, isa na namang napakagandang lugar ang napuntahan mo, Lodi. God bless at ingat palagi. Pa-shoutout sa next vlog. Yon, shoutout sa iyo, Alex G. Yan, maraming salamat. At ito, kay Aling Palaboy. Ayan, lagi ito nagko-comment sa akin eh. Ingat palagi kaibigan, pinapanood ko palagi ng asawa kong si Jeff. Pagka wala kang upload, inuulit namin old videos mo. Laging mag-ingat and God bless you moon. Yun, maraming salamat. Aling Palaboy at shoutout kay Sir Jeff na palagi nanonood dito. Maraming salamat.
Grabe nakakatuwa naman to. And shoutout kay Marvin Aguilar. Ayan, shoutout kaibigan, ganda ng adventure mo. Ingat sa bike packing. Isa rin akong cyclist at nag-bikepacking during pandemic. Ayan, shoutout. Saludo ako sa mga pandemic cyclist. Grabe, sobrang sipag ng mga siklista ng pandemic. Alam niyo kung bakit? Sila kasi yung naasahan ng pandemic Pumuntang palengke, magbabike. Pupunta ng kung saan lugar. Sila yung mga frontliners. At isa na ako doon mga kaibigan. Nung pandemic, ako yung inuutusan palagi. Bike lang gamit. Kaya shoutout sa'yo Marvin Aguilar. And shoutout kay Elric Dave Tubig. Wow. Biyahe ni Moon. Binagyo si Moon, guys. Kidding aside, ride safe and camp safe lagi kaibigan. Sa wakas na-upload din, pa-shoutout na din sa next vlog mo. Shoutout sa'yo, Eric Dave Tubig. Ayan, maraming salamat, Eric. Grabe, binagyo nga ako doon. Nabasa ko pa lang yung binagyo ni Moon, na-stock up agad ako. Kasi yun talaga nangyari sa akin doon. Buti nga ngayon, wala Sana huwag naman. Ayoko naman bagyuhin dito. Yan. Shoutout kay Pami2717. Sobrang relaxing ng mga camping videos mo. At ingat palagi, pa-shoutout na lang, Pamela Juanitas. Yan, shoutout Pamela Juanitas. Yan, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat pagsubaybay ng mga bikepacking adventure natin. Ito naman, si Unibro. Nice video na naman, kwento ng biyahe ni Moon. Gustong gusto ko talaga ma-experience yan. Solo bikepacking pero busy pa sa work. Kaya nood muna pero soon. Ayan, ito suggest ko sa'yo, mag-ensayo ka. And syempre dapat determination sa pagbabikepacking. Kasi syempre ang pagbabikepacking kasi mga kaibigan, hindi naman siya madali. Or hindi siya, alam mo yun, yung basic. Masakit talaga sa legs mga kaibigan. Pero hindi ko naman dinidiscourage. Pero yun lang yung key dun yung determination. Tsaka mahal mo yung gagawin mo. Ayan. Yan, pwede mo subukan kaibigan na Unibro. Alam ko, feeling ko mag-enjoy ka naman kahit nakakapagod. Pero pag nakarating ka naman sa destination mo, iba yung saya. Ayan, shoutout sa'yo Unibro. Sana matuloy na yung bikepacking mo. Yun, ingat ka palagi. Kwento ng biyahe ni Moon. God bless. Pa-shoutout na rin. Ayan, shoutout sa'yo Mototrip Vlog. Shoutout kay Takimichi. Uy, mukhang anime ito 6119. Amigo, alam kong Bisaya ka. Ako Butuan, ang aming probinsya. Nandito na kami sa Cebu. Amping palagi. Biyahe dong. Pa-shoutout naman sa susunod mong vlog. Ayan, shoutout sa'yo Takimichi. Ayan, taga Cebu pala siya. Nakakatawa mga kaibigan, umabot na pala tayo ng Cebu. May mga viewers pala tayo dyan sa Visayas. Maraming salamat sa inyo. At shoutout kay Rafi Silikdan. Shoutout, ingat palagi Idol Moon. Pag pinapanood kita, naalala ko ang probinsya na kinakalakihan ko sa Leyte. Ingat palagi. Palagi din ako nasa bundok. Ayan, shoutout sa iyo Rafi Silikdan. Ayan, shoutout kay Saldi Banico 6559. Pa-shoutout kaibigan mo, ingat ka palagi sa pag-adventure bike mo. Napakasimple ng setup mo, goods yan. Ayan, maraming salamat Saldi Banico. Arsantiliana, shoutout sa'yo. Watching from California. Maabot tayo ng ibang bansa mga kaibigan. Watching from Bay Area, California. Pa-shoutout Idol. Salamat. Ayun, shoutout sa'yo Arsantiliana. Idol, every time na pinapanood ko yung vlog mo, nababawasan stress ko. Matagal na akong nanonood sa'yo. Yun nga lang, paiba-iba ng account. Pa-shoutout next vlog mo po. Shoutout kay Toby Hezekiah Reyes. Ayan. Shoutout sa'yo, Toby Hezekiah Reyes. Ingat ka palagi. Ayan. Siyempre, maraming salamat. Maraming salamat kay Sir Marlon. Nag-send sa atin ng super thanks. Maraming salamat, Sir Marlon. From California yan, mga kaibigan. Maraming salamat. Alright. So, bukas naman yung iba. Yung isa-shoutout natin sa next campsite. Grabe mga kaibigan, ang lamig. Lamig dito pala mga kaibigan, bundok kasi. Mukhang tuloy-tuloy ating hangin mga kaibigan. Ang lamig. Papasok na ako sa loob ng aking tent para matulog. 8:25 na. Tulog na.
Grabe, lamig dito. Uy, fireflies! Oh my God! Fireflies! Mga kaibigan! Oh my goodness! Ngayon lang ulit ako nakita. Mga kaibigan, fireflies! Hala ka, wait lang, napaluha ako. Ngayon lang ako nakita ulit ng fireflies. Oh my God. Nag-iisa lang siya. Wait lang, napaluha ako dun ah. Oh, fireflies! Sana siya? Hala, nag-iisa na lang siya mga kaibigan. Sana yun? Yan o, fireflies mga kaibigan. Sorry, emotional ako. Ngayon lang ulit ako nakita nito. Uy! Fireflies! Hala ka! Ngayon lang ulit ako nakita mga kaibigan. After 13 years. Sa Bohol meron yan eh. Hala, pumunta siya sa tent ko. Grabe mga kaibigan. Ngayon lang ulit ako nakita ng fireflies after 13 years. Kasi yung huling kita ko ng firefly mga kaibigan sa probinsya pa namin. Kaya tontuwa ako nung nakita ko yung nag-iisang firefly na pumunta dito sa campsite. Grabe, akala ko hindi na ako makakita ng fireflies mga kaibigan. Meron pa pala dito sa may Infanta. Kaso mukhang unti na lang kasi yung nakita ko isang piraso lang eh. So dapat mas marami yun kasi yung ano nila. Kaya yun umiilaw kasi naghahanap sila ng mamimate. Kaya nag-iisa lang siya. Kasi kawawa naman, sana dumami pa yung fireflies dito mga kaibigan, nakakatuwa. Yung saddle oh. Lamig. Pati ito nabasa oh. Lamig dito mga kaibigan. Nagbasa. Alright, natutulog na nga ako. Kanina pa ako labas ng labas eh. Parang nag-yelo dito. Ang lamig. First time kong matulog dito sa tent na to. At lumpiang-lumpia ako ngayon eh, no? Balat na balot, may windbreaker. Tapos itong lumpia wrapper natin. Lumpia kumot. Lumpia kumot tawag ka dito eh. Tapos meron tayo ditong higaan na napakaangas. Grabe. Sobrang sarap matulog. Keeping warm. Kasi ang lamig sa labas ngayon mga kaibigan. At ang nakakatuwa sa tent ko, hindi maingay. Ano siya, aerodynamics. So yung hangin, lang. Dumudulas lang siya sa tent ko. Kaya napakatahimik ng tent ko ngayon. Tulog na ako mga kaibigan. Kita-kits bukas kasi pagod na pagod ako. Alright. Dito natin guys. Basa. Guys. Grabe. Parang nasa Baguio guys. Grabe guys, parang ako nasa Baguio ngayon. Hamog. Ay. Good morning mga everyone. Time check 5:47. Guys, hamog dito ngayon. Grabe, lamig. Mga kaibigan, ganito pala feeling kapag nasa ka. Pag tumatama sa'yo yung yung hamog, yung sea of clouds. Grabe, lamig. Akala mo umulan, basa yung eh. Yan guys, lamig. Zero visibility na oh. Nakakatakot naman yung sa windmill. Parang mababali eh. Grabe guys, parang ako nasa Baguio. Lang, lupit ng ambience dito. Tignan yung ambience dito. Kulay orange na
Kulay orange. Tapos may hamog. Ang galing. Parang nasa panaginip, guys. Ang ganda. Grabe mga kaibigan, hindi ako nagkamali ng pinili na campsite na pag-i-stayhan natin ngayon. Grabe, ang ganda dito. Ayun oh, hindi man natin makita yung bundok. Sobrang ganda naman ng view, para ka nasa Baguio dito or sa Tagaytay. Tingnan nyo, hamog oh, kanina pa yan. Tapos yung tent ko, tingnan nyo, sa sobrang lamig, basa na yan. May tubig. Kala mo umulan eh. Yun yung view dito mga kaibigan. At kung gusto nyo mag-camp dito, again, Victory Peak to. At weekdays pala kayo pumunta dito para masolo nyo yung campsite. Grabe. Tingnan nyo. Hamog. So yun, mag-order ako ng kape kay ate. Ayaw muna magluto. Ay, magpainit ng kape ngayon kasi mahangin. Bili na lang tayo dun kay ate. Ayun yung setup ni Kuya Joel oh. Ayun siya nagkakape. Si Kuya Joel. Subscriber natin yan mga kaibigan. Kaibigan natin yan. Ayun oh. Ganda na setup niya. Tara, puntahan natin yung setup ni Kuya Joel. Ni Sir Joel mga kaibigan. Grabe, ang ganda rin ang view niya dito oh. Dito marami nagka-car camping eh. Tao po. Hey sir. Nabagkapi na ako. Kamusta ang tulog doon? Okay lang. Hindi ka nilamig. Ang lamig. Nabasa nga yung ano ko eh. Yung tent. Grabe. Wala ka bang tarp? Hindi ka... Wala akong dalang tarp din. Ayan setup mo. Ah, movie garden yung tent mo. Dome. Grabe, ang ganda ng setup nyo sir. Di ko kasi kaya magdala ng tarp eh. Masyado mabigat na. Limited lang kasi yung Oo. dalhin eh. Kasi bike lang yung gamit. Ganda ng setup oh. Yan, ganyan nga pala yung napakagandang setup mga kaibigan. Ayun, wala ng hamog. Makakabiyahe na tayo ng maayos-ayos nito. Hindi na siya zero visibility. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Kaya nga nang sabi ko, di ba? Difficult road often lead to a beautiful destination. Napakasulit. Ayun oh. Ganda ng view. Ayaw yun. Sakto. Mapagpahinga din. Kasi baka pagdating doon sa Infanta, ahon na naman. Karamihan din puro lusong na. Puro Ingat lang. ingatan ng aso dito eh. May mahabang lusong. Ay, kahapon. Paalam po. Woohoo! Sarap talaga mag-bike mga kaibigan. Tapos nga ng camping natin sa Victory Peak ay diretso na tayo sa pangalawa nating destination, ang Lubayat, Real Quezon. Meron itong layo na 52 kilometers mula dito sa Victory Peak. At ang plano ko ay mag-camp sa Riverside Lubayat Bridge. Meron kasi ako napanood na vlog na may campsite daw doon.
At syempre, ligong-ligo na rin ako ng ilog kasi kahapon pa ako naiinitan. Grabe mga kaibigan, ang ganda ng view dito. Ayan oh. Sobrang busog ako sa bundok dito mga kaibigan. Ang ganda men. Uy, narating na natin yung ano mga kaibigan. Infanta Arc. Ito na ba yun? Ayun, ito na nga. Ay, ito na. Narating na rin natin. Ay! Infanta Arc. Uy. Yun mga kaibigan, nakarating na ako dito. Alas 10 pa lang, nandito na ako. Mga kaibigan, nakarating na tayo ng poblasyon Real Quezon. Grabing init dito. Parang Sambales yung lugar. Parang Sambales yung view. Lomi. Pabili nga akong chami. Yung ano, yung tigwa 120. Yung double toppings pa yan. 130 yun. Dahil po? Papa, dahil din. Ayos. Ngayon na ulit ang makakain itong chami na to. Mga kaibigan, ito yung specialty sa Quezon, itong chami. Yan, ang huling tikim ko na ito, yung ano yung sa tito ko eh. Nagluto siya ng ganitong sarap. Ngayon ko lang ulit siya matitikman after ilang years ba? 5 years. Matitikman ko na ulit. Ayan. Mukhang masarap. Alright, food trip muna tayo. Pabili nga, try ko nga bili 1 quart. 1 quart? Oo. Marami ba yun? Ano nga? Ako lang kasi kakain eh. Mga kalahati mo. Yan, okay. 50. Sige, 50. Ako lang kasi kakain eh. Ayan, okay na eh. Grabe yung vibes dito mga kaibigan. Para ako nasa probinsya namin. Busy ano eh, busy city. Mga kaibigan, saan na ba yung campsite na pinasok ko? Ay, ito. Dito ako natulog dati noong December. Diyan o, yung huli kong bike packing. Dito. Napanood nyo yung mga kaibigan, diyan ako natulog dati. Diyan o. Diyan ako natulog mga kaibigan, nawala yung signage nila o. Nung ano, hindi ako nakaabot dun sa isa kong campsite na sana'y pupuntahan. Dito ako natulog nun. Diyan o, sa may ano na yun. Pagkatapos kong mamili ay tinuloy-tuloy ko na yung biyahe ko papunta sa campsite. Ayoko na rin kasing abutan ng dilim dito, kakahinto. At ligong-ligo na rin yung katawan ko ng ilog dahil sa init ng panahon. Ito yung ilog mga kaibigan o. Sarap maligo dyan ah. Balagbag Falls. Ito ba yung Balagbag Falls? Di pa ako nakapasok dito eh. Magandang araw po sir. May entrance po ipapasok dyan? Ano lang, titingin lang. Tingin ka lang. Abo, hindi pa ako magka-camp dyan, titingin lang. Mga ano lang siguro, mga 10 minutes. Malapit lang po ba yun? Oo, may videohan ko lang. Okay lang po, salamat sir. Tingnan natin. So yun mga kaibigan, ito pala yung Balagbag Falls. Konti lang yung tubig. Ming!
pala yun. So yun mga kaibigan, nasilip ko na rin yung Balagbag Falls. Mas maganda pumunta dyan pag tag-ulan para masulit nyo talaga yung ragasaan ng falls. Ayan. Thank you po. Ingat ha, ingat sa paglalakad. Ako po. Doon sa Lubayat Bridge. Lumayat Bridge po. Opo. Sige. Ingat. Mga kaibigan, mga nakarating na ako. Ito yung bridge na nakita ko. Kaya natin dito. Tao po. May bantay po dito. Ay, kayo po. Magka-camping sana ako overnight. Okay lang po. Hello po. Kakamping po ako. Ay, doon. Meron pa pong spot doon? Meron pa spot doon. Sige. Diretso na lang ako. Ay, yung bayad mo bukas na lang po. Oo nga. Sige, bukas na lang. Sige po. Salamat. So yun guys, ito na yung campsite. Hanap lang ako ng pwesto dito. Saan kaya pwede pumwesto? Ay, may tao dito. So yun mga kaibigan, nakahanap na ako ng spot dito tayo. Kasi merong nakapwesto doon. Dito tayo banda. Mukhang raw dito ah. Mukhang raw spot dito. Dito naman tayo magtatayo ng tent. Yan. Tsaka hindi rin mainit eh. Saktong sakto. Alright. Pag muna natin yung mga gamit natin. So yun mga kaibigan, hindi mo na mag-set up ng tent kasi mukha namang hindi uulan. May ligo na ako kasi ligong-ligo na ako. Init na ako kanina pa eh. Doon tayo banda. Yung mga kaibigan, ito nga pala yung ilog dito. Linaw. Sarap maligo. Sarap, ang lamig. After wait lang guys, na-relax ako. Ang sarap, boy. Ang sarap. Nawala yung pagod ko dun. Tara, lubluban na. Lubluban with Biyahe ni Moon. Mukhang matagal ako aahon dito mga kaibigan. Sarap maligo. Tears misting in her emerald eyes as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. Yan mga kaibigan, 1 hour na ako dito sa tubig.
Grabe, ang sarap dito. Ang dami pang uwak oh. Ano mga uwak. Hello, dive lang sila oh. Sana ma-preserve tong ilog na to mga kaibigan. Sobrang sayang, ang ganda dito mga kaibigan. Para sa next generation na mga gusto rin mag-bike camping kagaya ko, ma-experience din nila to. Grabe, ang sarap. One of the best. One of the best ilog na napuntahan ko mga kaibigan. Nangunguna ang Zambales kasi grabe talaga yon. Yung talagang napakalinaw. Ito yung pangalawa mga kaibigan. Ito tropical vibes eh. Doon sa Zambales ano ang vibes doon? Mabuhangin kasi doon kaya ang linaw ng tubig. Dito naman mabato. Kaya all goods na all goods. Mga kaibigan, nakita nyo ba yung hipon? Susubukan nating hulihin yun gamit to. Itong bote. Gagawin ko yung ginawa ko sa probinsya. Yung ginagawa ko sa probinsya. Ito yung gamit namin pang huli dati ng hipon eh. Pero malalaki yung sa coke. Pero ito, try natin hulihin siya dito. Catch and cook ang mangyayari ngayon. Sana mahuli ko siya mga kaibigan. Kasi sumisilip siya kanina nag-iisang hipon. Ito na, subukan nating hulihin yung hipon dito. Sana mahuli natin. Lagyan natin dito. Yan ka lang ha. Then mga kaibigan, magtatayo na ako ng tent dito. Ganda ng spot ko dito. Parang daming puno oh. Papalibutan ako ng puno mga kaibigan. Kaya malamig-lamig na ulit. Malamig-lamig na tulugan ulit ito mamaya. So yan mga kaibigan, ito nga pala yung setup ko. Yan. Nakatapat siya dito sa ilog. Tapos yung hangin kasi pag ganun. So saktong-sakto yung natin, yung pagkakabit ng tent. So ganyan lang siya para presko yung loob. Palubog na yung araw. Uy, gulat naman ako sa iming. Ang galing mga kaibigan, sira na yung binili kong tahong kanina. Kalimutan ko, may binili pala ako, na-excite kasi ako maligo eh. Pero buti na lang, saktong-sakto paglabas ko dyan sa kalsada, may naglalako ng isda. So, magagamit ko pa tong binili kong ingredients kanina. Pero ngayon lulutuin ko na to mga kaibigan, baka ito naman masira, sayang. Ayan, yung ingredients natin oh. Sabaw na sabaw pa naman ako ngayon. Paldo si Mingming. Kainin mo yan ha. So yan mga kaibigan, hindi nga pala tayo solo camping ngayon dahil may mga kasabay tayo. Ayun o. Sila. Yung mga nagmamoto camping mga kaibigan. Ayun yung mga kasabay natin ngayong gabi dito sa Lobayat. Ayos yung setup natin ngayon mga kaibigan. Ayun na. Paluto na. Uy, tumatalsik. Sabaw naman yung lulutuin natin ngayon mga kaibigan. Sinabawang yung isda din. Gusto ko rin kasi umigop ng mainit na sabaw para recovery. Recovery siya. Tsaka nutritious kasi. Ang ilalagay ko, sibuyas, bawang, luya, tanglad, daon ng sibuyas, pechay, isda. Kompleto sa nutrients. Kailangan ko yun kasi nagbabike tayo mga kaibigan. Kaya yan, ginigisa ko na yung natin, ricados.
Hindi ko alam mga kaibigan, no? Mas masarap talaga magluto sa labas. Eh, may bahay naman ako. Di na lang ako doon nagluto, eh, no? Talagang sa labas pa talaga nagluto, eh. Pero iba kasi yung ano, guys. Iba yung feeling pag nagluluto ka sa ano, yung mga ganito. Talagang feel mo yung ano, eh. Feel mo chef ka, eh. Mas nag-enjoy talaga ako magluto sa labas, mga kaibigan, kaysa bahay. Sa bahay nga, di na ako nagluto. Nagkakarinderya lang ako, eh. Pero sa camp talagang sobrang sipag ko magluto, eh. Papakita ko sa inyo yung ulam ko tonight. Pritong isda, kanin, tapos sinabawang isda. Tinola yan. Yan. Yan yung foods ko ngayon, mga kaibigan. At excited na akong pumood trip ngayon. Tara, chibog na. Kasi nagugutom na rin ako, eh. Kain, mga kaibigan. Sa mga nanonood dyan, pasensya na kung natakam ko kayo. Sarap kumain sa labas. Pritong isda. Nakakatuwa lang mga kaibigan. Kasi actually kanina, kung papansin nyo, iba yung ulam ko ngayon. Kaya na bumili ako ng mussels dun sa ano, sa may palengke ng Real. Kaso nakalimutan ko, dapat pala niluto ko yun kaagad. Ayun, sira. Kanina nag-isip ako kung ano yung kakainin ko. Sabi ko magdilata na lang kaya ako. Wala na lulutuin, eh. Tapos sayang naman yung pinamili kong Ricardo na pang tinola. Kanina pa ako nag-iisip kung ano yung lulutuin kong ulam tuloy. Malapit nga mga kaibigan, ganito yung nangyari. Kating-kati ako lumabas dun sa may tindahan. Sabi ko maghanap nga ako ng pagkain mauulam. Pagpunta ko sa tindahan, walang tao. Tao po ako ng tao po. Sabi ko wala talaga. Mukhang wala ata akong hapunan ngayon. Kasi yung tindahan dyan sa may nakailang katok ako, wala talagang lumalabas. Tapos ganito pa yung nangyari. Sobrang nakakagulat. Paglabas ko sa tindahan, may naglalako ng isda. Sabi ko, uy! Anong tawag doon? Isda kayo dyan. Sabi ko, uy, sakto talaga. Paglabas ko sa tindahan, mga kaibigan, may dumating na nagtitinda ng isda. Kaya ayan, masarap ang ulam ko ngayon. Thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord, ka talaga pag gano'n yung nangyari sa'yo. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung tindahan ay palengke dito? Mga 4 kilometers ata. Dun pa, puro ahon pa naman yung dyan. Sabi ko, wala ata ako mauulam ngayon. Magsa San Marino na lang ako. Katok ako ng katok kay ate dun. Hindi naman siya lumabas. Mga 5 minutes ata akong tao po ng tao po. Wala talagang lumalabas, mga kaibigan. Nakadalawang tindahan na ako. Yung isa, yung sa tapat ng campsite na to, may tindahan, wala ring tao. Walang lumalabas. Pangalawa naman, yung sa may kasunod niya, wala din si ate. Sabi ko, anong kakainin ko ngayon? Yan, masarap ang ulam ko ngayon. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dito. Siyempre, ibibigyan natin yan. Good cut kasi behave lang, eh. Kanina, ang lilikot nitong mga to, eh. Kainin nyo yan, ha. Mainit-init yan. Yan, ayun kasama ko sa camping ngayon. Mga mingming. So yan mga kaibigan, shoutout session na tayo kasi tapos na ako kumain, mga kaibigan. So shoutout natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin, mga kaibigan. Yung hindi na shoutout doon sa may bundok. Yung iba ay dito naman natin isa-shoutout sa ilog.
Ayan, kung gusto nyong puntahan yung aking mga ruta mga kaibigan, panoorin nyo lang yung buong video ko. Then, shoutout din kay Norin Galvan. Ayan, lagi tong nagko-comment sa akin mga kaibigan. Itong si Norin Galvan. Taga-subaybay ko to eh. Grabe lakas ng hangin. Siyempre, itong si shoutout din kay Alvin Bunagua. Yan, lagi tong nag-re-react sa mga post ko sa Facebook. Ayan, maraming salamat. Shoutout. Ingat lagi Sir Moon. Lagi kaming nakaabang sa mga upload mo na video mo. Pa-shoutout naman sa asawa ko, Sir Mutya Perez. Ayun, shoutout sa'yo, Ma'am Mutya Perez. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay at panonood ng aking mga video. At shoutout din sa'yo, Sir Alvin Bunagua. Tama ba? Alvin Bunagua. Lagi itong nagko-comment sa akin mga kaibigan. Maraming salamat. Shoutout din kay Coach KJTV. Coach KJTV. Ayan, Moon, gusto namin ng anak ko mga video mo. Pa-shoutout daw siya sa next video mo. Gianna Calliope, more power idol. Ayun, shoutout sa'yo, Gianna Calliope. Ayan, maraming salamat sa panonood palagi ng mga vlog ko. Maraming salamat. So, mukhang yun lang ata yung nagpa-shoutout. So, yun mga kaibigan, maraming salamat nga pala sa mga nagpapa-shoutout at mga nagko-comment, nagla-like at nag-share ng aking video. Maraming salamat sa inyo. Sa mga bago mga kaibigan, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Tara mga kaibigan, silipin natin yung trap na nilagay natin doon kanina. Baka may nahuli na yun na tuna. Silipin lang natin kung ano yung nahuli. Kung nahuli ba natin yung hipon na inano natin kanina. Tara, pinakita natin. Tara, tingnan natin. Tingnan natin kung yung trap na ginawa ko, kung may nahuli yun. Hipon, no? May hipon, no? Ayun, no? Uy, may nahuli yung trap ko. Isang hipon. Na-trap siya. Uy, mababasa ako. Huli. Nasa isa lang. So mga kaibigan, ito nga pala yung huli ko ngayon. Ayun, oh. Dalawa yan eh. Isa ng isa. Ayan siya, oh. Nahuli. Kaso hindi naman makain. Ang liit niyan. Dalawa lang nahuli ko. Yung malaki kanina hindi ko nahuli. Aquarium tuloy yung inaabot niya ngayon. Kawawa naman. Baka wala natin to. Ano nakuha? Wala, sugpo. Ano lang to? Hipon. Sayan. Maliliit. Kain mo kanina yan, Tol? Oo. Kasi may nakita ako kaninang malaki. Kaso hindi siya pumasok. Akala ko na ano na siya, na-trap. Mga matalino ata yun. Pakawalan na natin to. Kawawa naman to. Kailangan niya ng escape. Balik ka na sa tahanan mo, boy. Ayan, kawala ka na. Ang daming hipon dun sa may kulay green eh. Diyan, oh. Ginawang tirahan ng ano, ng hipon. So yun mga kaibigan, matulog na ako. Kailangan ko na matulog mga kaibigan kasi aahon pa ako na matindi bukas dun sa may family. Sana di ako gabihin mga kaibigan dun sa may sana makarating ako liwanag pa. 100 plus pa naman yung layo. 101 ata, 101 kilometers. Grabe pa naman yung ahon dun sa may Sinluan ba yan? Magsaysay. Tapos manigurado bukas mainit. So yun mga kaibigan, kita-kits bukas. Grabe bitin, gusto ko pang lumipat ng ibang campsite para mag-camp kaso wala may work kasi ako mga kaibigan eh. So yun, maraming salamat sa inyo mga kaibigan at kita-kits bukas. Tulog na ako Ming ha, wag mong kalmutin yung tent ko, kakabili lang yan. Mamaya bigla niyang kalmutin, ginawa niyang kasaan no. Good morning mga kaibigan. Time check, alas 6 sakto. 6 AM. Tapos, ngayon ay uwi na rin ako. Hindi ko nga alam kung may ligo pa ako ng ilog eh. Gusto ko pa maligo mga kaibigan. Kasi bukas may work na ako eh. At sana, hindi tayo, mamaya, hindi tayo abutan ng dilim sa kalsada. Sana makarating ako ng maliwanag pa. Tingnan natin
Mga 7 ata ako lalarga. Magkakape muna ako mga kaibigan. Kape tayo dito. Wala akong dalang tasa. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is. Sibat na ako. Una na ako sa inyo. So, ha? Ay ha, nagkape na ako doon. Thank you, thank you. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. Agad. Mga kaibigan, nandito na rin naman na tayo. Tara't tikman natin yung dagat. Kasi last dagat ko nung December. Ay hindi, nung nung Sambales. Tignan natin. Punta tayo dito. Rose pot to Wait lang, parang alam ko yan Ay, ano to? Ito ata yung kay Coral Rocks. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. A free born mind. A free born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free born mind. Free born Init! free born mind. A free born mind. So yan mga kaibigan, nakarating na ako dito sa may Palayan, dito sa may Mabitak. Aakon pa ako ng 8 kilometers doon, ang init pa naman. Time check 2:20. Pagod na ako mga kaibigan, grabe ang init kasi. So yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod kong bikepacking adventure. Ako nga pala si Moon at ito ang kwento ng aking bikepacking adventure. Ang init! Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again.
this time I'm